chong, and welcome again to my another vlog. And for today's vlog mga chong ay ito nga yung separate na video about dun sa pag-install ng halo headlights dito sa ating Suzuki GD 110 Cafe Racer build. And also pagkatapos natin makakabit yung halo light nitong GD ay magkakabit rin tayo para sa YTX natin. So yun, simulan natin yung pag-wiring nito. And yun, bali ito nga pala yung gagamitin nating headlight. So nabili ko lang rin sa Shopee mga chong. And yun, meron tong 5 wires. And yun, isa-isay natin yung bawat purpose nitong 5 wires na to. So bali itong green wire is ito yung ground niya mga chong, while itong red wire is para doon sa white halo ng ating headlight. Next natin is itong maroon. Ito naman is yung para sa yellow halo. And next naman yung white wire is for low ng headlight natin. And yung blue is yung high. So yan yung functions ng wires na to. Green is ground, blue is high, white is low, red is white halo, and yung maroon is for yellow halo. So yan, masusundan nyo na to ng madali lang mga chong. And yun, wiring na natin to and salpak natin dito sa GD natin. So, share ko lang sa inyo mga chong, no, kung gusto nyo na reliable na headlight, na LED headlight, is yun, gamit kayo nitong TDD all-weather headlight na 40 watts. Tagal ko nang gamit ito and yun, napit yan. And next naman natin mga chong is itong stock socket ng ating headlight. So, ang gagawin ko lang dito is ikakat ko to and then kukonek natin dun sa halo headlight natin para plug and play pa rin siya. Ditong park light, ilipat natin tong socket na to dito para yun, dali natin siyang makabit at matanggal. So kakat ko lang to. So kung makikita nyo mga chong, color coded naman yung mga wires natin. So yan natin siya itatap and yan, puputulin ko lang to. And after ko siya maputol mga chong, yan, naputol ko na yung wire ng socket, is kukonek lang natin siya dito sa wires ng ating halo headlight. And so solda natin to mga chong para maganda yung connections ng mga wires natin and hindi siya madaling maputol. So yan, solda ko na siya mga chong. And yun, next natin dito is balutan na natin ng electrical tape. Wala tayo ng shinkable tube. So yan, balutan lang natin to. And yan mga chong, tapos na natin malagyan na electrical tape to. Safe and secure na yung mga wires natin. So yun, testing na natin to. So yan, kakabit lang natin siya dito mga chong. Sa headlight and ito yung sa park light. Yan, game. Natin kung obra ba. Picturean ko na eh. Picturean ko. What? Yellow halo, yan, all goods. Low, high, passing. Yan, all goods mga chong. All good siya. So hindi ko lang nagamit yung white halo natin mga chong, pero yan, Ganda next niya na no? natin yan. So yan, bubuin ko lang to mga chong. And then so yan mga chong, nabuo ko na. And yan, babalikan ko kayo mamaya pag medyo dumilim na. So yun. And yan, gabi na nga mga chong. So yun, testing na natin ang ating halo headlight. So yan, naka-on na yung park light natin, yung yellow light. And yan yung low niya. So may maliwanag naman. Okay yung buga ng ilaw. And yan yung high. So yun, buksan natin yung ating mini driving light, yung owl light natin. So yan, pag combination halo headlight at mini driving light, ganyan yung liwanag na nabibigay nito. So maliwanag rin talaga yung halo headlight na nabili natin. So okay din yung quality. So yung passing, all goods tong halo headlight natin. So kung build ka ng cafe racer mo or scrambler, yun, must have talaga to. And yun, lipat naman tayo sa YTX natin. So after 3 months, pagkatapos natin mabuo itong cafe racer natin at ma-install yung halo headlight natin, dito na tayo sa ating YTX scrambler build. So makikita nyo, naka-stock headlight pa rin yan and naka-TTD lang yan na
all-weather 40 watts. And yun, kaya palitan na natin to para mag-match sila ng cafe natin. So ang papalit nating headlight mga chong is itong skull headlight. Yan, 7-inch. And makikita nyo, napaka-pogi rin yung tingnan dahil yun, dami niyang lights, dami niyang LED na baba, sa taas, sa gilid, and also yung halo. May halo rin siya, and yun talaga, saan ko yung bungo nasa gitna. So may ilaw rin yan mga chong. And sa likod naman niya, parang alloy, aluminum yung cover niya sa likod, kaya hindi to basta-basta mapapasok ng tubig, kaya safe to. So gagamitin ko pa rin tong yung cowling ng headlight natin dahil wala talagang kasamang cowling to, wala siyang kasamang housing, kaya yun, gawa natin ang paraan yan. So meron lang siyang tatlong wires mga chong, blue, green, and yung red. So natin yung mga functions niyan, mga wires na yan. So H4 socket to mga chong, kaya plug and play lang to dito sa harness ng ating YTX. So plug muna natin tong part na to sa ground ng battery para yun, mag-testing natin. So ito yung low niya mga chong, yung low, high, yung halo, yung red wire, yung white halo is yung green wire, while yung blue is yung para dito sa ating bungo na umiilaw-ilaw. So yan yung functions ng ating wires mga chong. So yun, mount natin to. So next naman natin is yan, kakalasing ko na tong headlight natin mga chong, and imamount ko siya dito. So hindi ko na lang papakita yung process, gagawa ko na lang ng shorts to, and doon ko papakita sa inyo paano ko to kinabit dito sa ating cowling. So yun mga chong, sinisentro ko na lang yung headlight natin bago ko siya idikit dito sa ating cowling. So pininturahan ko na rin ng itim yung cowling natin para slick tingnan, and yun, nagpagapang na ako ng wire dahil gagamitan natin ng 3-way switch tong ating halo lights, kasi para magamit natin yung white na halo and yellow halo ng walang problema, di kagaya nung ginawa ko dito sa GD natin na lang. So yan, kasi dito sa GD natin mga chong, hindi natin magamit yung yung white halo, so yun, yellow halo lang yan. Kaya yun, ginawa natin ng 3-way switch para madaling magpalit-palit. So ididikit ko na yung headlight natin dito sa ating stock cowling mga chong, and gagamit lang ako ng M-seal para siguradong hindi kakalog to sa loob ng ating cowling mga chong. So di ko na mapakita yung process, pakita ko na lang sa inyo yung finished product nito. Hindi ko na na-videoan mga chong, pero yun, nakabit ko na yung wirings nitong headlight natin, yung socket and yung para sa halo, and nagbabawas lang tayo ng gilid dito dahil dun sa M-seal na kinabit natin. And also itong labi, binabawasan na rin natin. So yun, balikan ko na lang kayo mamaya, pakita ko sa inyo yung result. So ito na yung finished product natin mga chong. Yan na yung cafe racer natin. So pogi na yung headlight mo. And ito naman yung scrambler natin, yung skull headlight na kinabit natin. So nakikita nyo, pwede nating gawing white yung halo niya. So yun lang pinagkaiba niya din sa GD natin dahil wala tayong switch doon. So medyo pangit yung switch na nabili ko, pero okay na yan, gumagana. So, pwede natin ibalik-balik sa white and yellow yan. So yan yung passing, low, and high. So papakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag to, itong skull headlight natin. So yan, testing na natin sa dilim tong skull headlight natin mga chong. So yan yung halo niya, yung yellow halo. Yan yung low. So kalat na kalat yung niya, yung ilaw niya. Hindi kagaya dun sa natin. Yan yung high passing. So yung high niya isang coil lang. So ang nagustuhan ko dito is medyo kalat yung ilaw niya, no. Yan yung high ng driving natin. So all in all, maliwanag siya mga chong, no. So all good sign ito para sa nalalapit nating long ride. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please leave a like, comment, and subscribe. And also don't forget to click the notification bell mga chong para mapanood nyo pa yung mga susunod ko pang mga videos. And salamat sa panonood.
panonood mga chong.